yung ating pong monthly series, yung I claim what God say I am. So, I claim what God say I am. So, kukontinuous po natin yung ating series na yon. So, claiming. Yung pagkiklaim po, this is something also is declaration. Kasama po ito sa declaration, yung pagkiklaim po. Dinedeclare po natin sa sarili po natin kung sino po tayo. Amen? Kung ano po ba tayo as a Christian. Amen? Kaya po claim. Dapat kiniklaim po natin yun, ano? Sa ating buhay kung sino po tayo. Claiming is all about declaration also in our lives. Kung sino po tayo, kung ano po ba tayo sa harapan ng Diyos at bilang mga Christian as a children of God. Amen. So, dahil po sa panahon po ngayon, ano, marami po, no, nakakalungkot man sisipin, may mga tao o even some Christian na hindi po nila nauunawaan yung about claiming sa sarili po nila. Minsan po, di ba, nakakalungkot, naririnig natin sa mga tao na sinasabi nila na yung mga negative thought, di ba, yung mga negative speak sa sarili nila. Naririnig natin minsan, mahina ako, mahina lang ako, di ba, mahirap lang ako, yung makasalanan ako, yung mga ganun, di ba? Hindi ako karapat-dapat. Some Christian, ano, na nababanggit pa rin yung mga ganun, yung kahinaan. Ako'y mahina lang, ako'y mahirap, ako'y makasalanan. So, there's something wrong. There's something wrong po. And this is very dangerous po, lalo na po as a Christian. Pagka ganun po yung mga lumalabas po sa ating mga bibig. Why? Because the Bible say in Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of tongue. Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of tongue. Na yung mga lumalabas po sa bibig po natin, may kapangyarihan po yun na pwedeng mangyari habang sinasabi po natin. Kaya dapat po, be careful. Be careful po tayo sa mga lumalabas po sa bibig natin. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, be careful, my friend. Amen. Be careful po. Reminder po yan, be careful sa mga lumalabas po sa mga bibig po natin. Amen. Kaya dapat po yung mga lumalabas po na sa bibig natin is there something, blessing. Kaya yung death po doon po sa verse na yon, yung death po na sinasabi ron is about curse. Curse po yun. Tapos yung life, yun po yung blessing. Kumbaga, pagka life po, bine-blessing po natin, di ba? Alam naman po natin, speak life, di ba? Speak life. Di po natin makakalimutan. Speak life po sa buhay po natin. Amen? Kaya po dapat. Kaya po pag meron pong kumamusta po sa atin, di ba? Pagka meron nangamusta sa atin, anong sasabihin natin? Ito, paganda ng paganda. Amen? Palakas ng palakas. Pabuti ng pabuti. Amen? Praise God. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? Kaya ganun po, pagka may kumamusta po sa atin, ang sasabihin po natin, paganda ng paganda, palakas ng palakas, pabuti ng pabuti, sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa biyaya po ng Diyos. So ganun po yung dapat na naririnig po na lumalabas po sa mga bibig po natin. There's something blessing. Amen. And then, of course, last week po, nasimulan po ng ating Pastor Lou yung ating pong series na I claim what God say I am. At yung kanya pong topic is, I am forgiven. Amen? I am forgiven. So, lahat po ng mga forgiven na rito, pumalakpak po sa Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Yes, I am forgiven. So, yun po yung in-explain po sa atin ng ating Pastor Lou. I am forgiven. Hindi na po tayo makasalanan. Hindi na po tayo makasalanan. We are already forgiven through the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen. Yung forgiven po na word po doon means is past tense, di ba? Past tense po yun. Forgiven. Forgiven. Tapos na, pinatawad na po tayo. Pinatawad na tayo. Kaya po tayo ngayon ay nandito po tayo para po tayo ay magpasalamat na lang sa Diyos sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Amen po ba? Amen. So last week po yun po yung topic ng ating Pastor Lou, first week ng ating monthly series. And today po, ang ating pong topic for this day is, sabay-sabay po natin sabihin, I am perfectly loved by God. Amen. Sige po, basahin po natin with power declaration po. I am perfectly loved by God. Yes, amen. Amen. You are perfectly loved by God. Diba? Pagka minsan talaga ba?
perfectly, grabe naman, perfectly talaga akong minahal ng Diyos, di ba? Kung minsan, no, pagka nakita po natin yan, pag narinig po natin yan, minsan papasok sa isip natin, no? I'm perfectly loved of God, di ba? Minsan matatanong mo sa sarili, yes, you are perfectly loved by God. Amen. Tayo po ay ganap na minahal ng Diyos. Amen. Through the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Yung perfectly po, from the word perfect, ibig sabihin po niya perfect, in Greek word, elios. Elios means complete, whole. Complete po yan. Complete means wala pong kulang, hindi po kulang yung pagmamahal na tinanggap po natin sa Diyos. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, we are not perfect, but we are loved by perfect God. Amen. We are not perfect, but we are loved by perfect God. Amen. In this imperfect world. Amen. Madalas po tayo magkamali, madalas man po tayo magkulang, madalas man po tayo magkasala. Hindi po yan tinignan ng Diyos. Amen. Hindi po yan tinignan ng Diyos sa buhay po natin. Dahil ang Diyos po, pag nagmahal po siya, hindi po siya tumitingin kung ano yung meron natin. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay perfect. Amen. Hindi po kulang. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos po sa atin. Amen. Kahit po tayo naging makasalanan, kahit po tayo lukot na sa mga pagkakamali, kahit po tayo maruming-marumi na sa ating mga nagawa, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabihin po natin sa sarili po natin, i-declare po natin, I am perfectly loved by God. Amen. Ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, but God is so rich in mercy, and He loved us so much. Sabi po rin, He loved us so much. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Amen? Kahit po tayo ay ganun na nagkasala, ibinigay pa rin po ng Diyos yung kanyang anak para sa atin. Di ba? John 3:16, di ba? Kabisado po natin yan. For God so loved the world and He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish. Amen? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen? And that is the grace of God. We are saved. Amen? Sabi na Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. God saved you by His grace when you believe. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast. Amen? So, alam po natin yan, kabisado po natin yan. We are saved by grace. Amen? And this is the gift of God. Amen? And nothing can boast us. Amen? And yan po yung kaligtasan po na tinanggap natin na binigay po sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay regalo para sa atin. Gift po yan. Lahat po tayo, amen? Lahat po tayo, binigay po sa atin yan. Wala pong pinili ang Diyos. Wala pong pinili. Lahat po yan ibinigay po para sa lahat. Amen? And that is grace. At yung grace po, sabi po rito, grace is receive what you do not deserve. Amen? Yun po yung grace. Na grace po, yung biyaya ng Diyos na tinanggap po natin kahit hindi po tayo karapat-dapat. And that is called gift of God sa buhay po natin. Kaya nga po gift yan, di ba? Tinanggap po natin na hindi po natin pinaghirapan, hindi po tayo nag-effort. That is the grace of God. Kaya po sa atin. Amen. And grace is our Lord Jesus Christ. Amen. Grace is always a reminder of God's incredible love and transformative power working in our lives. Sabi dyan, incredible. Incredible is something extraordinary. Amen. Extraordinary yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. And transformative power working in our lives. Amen. And of course, yung love po na tinanggap po natin sa Diyos, yung love po na meron po tayo within us, di ba? Inside us, na meron na po tayo dahil po binigay po sa atin ng Diyos, dapat po ito magkaroon po ng reflection, magkaroon po ito ng application sa buhay po natin. Amen? Sabi nga, from inside to outside, di ba? From inside to outside. Dapat po makita po yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, mag-reflect, dapat ma-apply po natin sa buhay natin. And we have three practical application na meron po tayo rito. Number 1, share the love of God
boldly. And number 2, encourage one another. And number 3, have faith in God, everlasting love. So yan po yung tatlo po na titignan po natin, practical application po sa buhay po natin, yung love na tinanggap po natin na meron po tayo ngayon inside sa buhay po natin. Amen? So number 1, share the love of God boldly. Amen? 1 John chapter 4, verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. Amen? But who fear has not been made perfect in love. So yung perfect love po na tinanggap po natin sa Lord, sabi diyan, there is no fear. Kaya kung alam po natin na ngayon po na meron po tayong pag-ibig na galing sa Diyos, hindi po dapat tayo, yun po yung pag-ibig na nagtatanggal po ng takot. Yung pag-ibig po na yun na galing sa Diyos, na siya pong nag-aalis ng takot, ng nervyos para sa atin, para po i-share po natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen? Alam nyo, napaka-importante po na maibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Alam nyo, marami po ngayon, marami po ngayon nakakalungkot na marami pong mga tao ngayon na ayaw nilang umatin ng church, ayaw nilang sumama sa church. Kasi ang naririnig nila lagi yung makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat, hindi ka mahal ng Diyos dahil lagi ka nagkakamali. Minsan yan po yung naririnig nila, kaya minsan ang hirap nilang i-invite para po maka-attend po sila sa church at makarinig po ng mensahe ng ating Panginoon. Di ba? Kasi minsan naririnig lagi nila yung kasalanan nila. Naririnig lagi nila yung pagkakamali nila. Pero pagka po narinig nila na mahal sila ng Diyos, amen, mahal sila ng Diyos. So yun po, ang maririnig po nila, mahal ka ng Diyos, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Amen? Pag narinig po nila kung gaano sila kamahal ng Diyos, there is possible na sila po ay umattend ng church. Amen? Minsan po ganun di ba? Minsan may mga tao po na may mga tao po na very sensitive Minsan ang dami niyang dinadala sa buhay. Minsan sabihin mo lang, kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. Don't worry. Sabi nga ng presider kanina, di ba? Don't worry, di ba? Do not worry. Mahal ka ng Diyos. Amen? Minsan yun lang sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Minsan yun po yung minsan kulang na dapat nasabihin po natin sa isang tao, mahal ka ng Diyos. Amen? Karapat-dapat ka dahil mahal ka ng Diyos. So yun po yung mga dapat po na naririnig ng tao para po hindi po sila nagkakaroon ng duda na lumapit sa ating Panginoon. Amen. Ang nangyayari po kasi minsan, there is condemnation. Amen. There is condemnation. Kaya po minsan, may mga tao po na nahihirapan silang lumapit sa ating Panginoon. Nararamdaman nila yung condemnation sa sarili nila. But pagka po sinabi natin sa kanila na mahal sila ng Diyos, na kung gaano sila kamahal ng Diyos, yung condemnation po na yun, napapalitan po ng pag-ibig sa buhay po nila. Amen? The love of God empowered us to share boldly the love and goodness of God to others. Amen. Yung pag-ibig po ng Diyos na meron po tayo, yung po yung nag-empowered po sa atin. And empowered po tayo ng love of God na para po i-share yung pag-ibig ng Diyos at yung kanyang kabutihan na nararanasan po natin sa ating buhay. Amen. Kaya po, napakahalaga po na maunawaan po natin at i-declare po natin, i-claim po natin na I am love of God. Amen. Na tayo po ay mahal ng Diyos. Amen. Dahil yung po yung mag-empowered po sa atin para po magkaroon po tayo ng lakas, ng loob, magkaroon po tayo ng tapang para po ma-share natin yung pag-ibig ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos na naranasan po natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Number 2, encourage one another. So yan po, isa po pa pong importante yan. Encourage one another. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build one another. Alam niyo po yung one another po, 100 times po yan na binanggit po sa New Testament. 100 times na binanggit po yan sa New Testament. Sabi dyan, build one another. So kaya po napaka-importante nung encourage one another. Dahil alam po natin, may mga kapatiran po tayo na nanghihina, may mga kapatiran po tayo na talagang nakikita po natin na minsan nanlalamig. Amen? So minsan nangyayari po talaga yon na nanghihina.
So napaka-importante na ma-encourage po natin sila to build up para sila po ay lumakas. Amen. Sa pag-i-encourage po, no, pag-i-encourage na gagawin po natin, hindi naman po natin kailangan ng napakarami na salita. Hindi natin napakaraming, ano bang gagawin natin sa pag-i-encourage? Halimbawa, nakita natin yung kapatid natin, ano, alam naman natin, ano, kilala po natin yung mga kapatiran, yung mga kasama po natin, kakilala po natin na kung nangihina sila o hindi, di ba? Pwede natin sila encourage through the Word of God. Amen. Through the Word of God para sila po ay lumakas. Ipaalala po natin sa kanila yung mga promise ng Lord sa buhay po natin. Amen. Sa pag-i-encourage po, kinakailangan, ang importante po doon, sabi nga, makinig lang tayo eh. Minsan pakinggan lang natin. Pakinggan natin yung kung ano yung sasabihin niya, pakinggan natin kung ano yung mga problema niya, yung pinagdadaanan niya. Amen. Ganun lang eh. Yung makita lang niya na pinakikinggan natin siya, makita lang na pinapahalagahan natin yung sinasabi niya, that is encouragement na. Amen. Kung minsan nga, akbayan mo lang, isang topic lang, di ba? Isang topic lang, parang na ano na sila, nare-release na yung mga kabigatan nila sa buhay. Amen. Kaya nga si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ, ang invitation ng ating Lord, di ba? Come unto me, di ba? All you weary and heavy laden, and I'll give you rest, di ba? So, ganun po yung ano ng ating Panginoong Hesus. So, ganun din po yung pag-i-encourage po natin sa mga kapatid natin. Napaka-importante po yun. At sa pag-i-encourage po natin, kinakailangan po, pag alam nating nanghihina sila, halimbawa, sinasabi nila yung mga sitwasyon nila sa buhay, sinasabi nila yung mga problema nila, dapat makita po natin na malakas po tayo, no? Hindi po yung halimbawa, sinabi nila yung problema nila, sinabi nila yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Ang sasabihin natin, oy, naunahan mo lang ako rin. Di ba? Hindi po, alam mo ako rin, naunahan mo lang ako. Dapat hindi po ganon. Dapat ang ano po natin, God is good. God is good all the time. Amen. Yun po yung dapat na response po natin lagi. Lagi po natin sabihin yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kahit po may pinagdadaanan tayo, kahit may mga problema tayo, always ask, God is good sa buhay po natin. And God give us strength sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Amen. So that is encouragement. At sabi po rito, encourage one another with the love of God. Amen. Encourage one another with the love of God. Amen. Encourage po natin yung mga kapatid po natin na may pag-ibig po. Gayon din po yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga kaibigan po natin, encourage po natin sila na sila po ay makaatin po sa gawain ng Panginoon. Encourage din po natin sila. Also unbeliever, kahit yung mga kaibigan natin ng mga unbeliever, kasama po yan sa i-encourage natin na sila ay makadalo ng gawain ng Panginoon para po makarinig po sila ng mensahe ng biyaya patungkol po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. At para marinig po nila yung salita ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos para po sa kanilang mga buhay. So, ganun po yung pag-i-encourage po na gagawin po natin. Amen. Also, the unbeliever. So, kaya po ang ano po natin, nag-i-invite po tayo to encourage na makarinig po sila ng Word of God. Sabi rito, encouragement is a powerful way to reflect God's love, inspire growth, and create community where everyone feels value and support. Amen. Pag-i-encourage po hanggang maranasan po nila, maramdaman po nila na sila po ay mahalaga. Mahalaga po sila. Kahit ano po sitwasyon nila sa buhay, ano man po yung pinagdadaanan nila, mahalaga po sila. Ganun po yung pag-i-encourage po. Ipaparanas natin, ipaparamdam po natin sa kanila na sila po ay mahalaga at importante po at sila po ay mahal ng Diyos. Amen. Why encouragement is important? Sabi nga rito, strengthen faith. Pinapalakas po yung pananampalataya po natin. Amen. Hindi po magkakatulad, hindi po magkakaparehas po na meron po tayong pananampalataya. Kaya napaka-importante po na tayo po ay magkaroon ng encouragement sa bawat isa para po tayo nagpapatibayan, nagpapalakasan po, lalo na po sa ating pong pananampalataya. Amen. Through the Word of God. Amen. So yun po, even me, kahit po kami mga pastor, na kailangan po namin ng encouragement. Encouragement po. Napaka-importante po sa amin yun. Yung pong makita lang po namin kayo rito, every Sunday, makita lang po namin kayo na narito, na
na nakaupo po dyan sa mga favorite ninyong upuan, encouragement na po sa akin yon. Napakasaya ko na po. Napakasaya po namin mga pastor. Isa na pong kalakasan para sa amin na nakikita po namin kayo. Nakasama po namin kayo na nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos. Amen? Ganun po yung encouragement na nangyayari po sa ating mga spirit. Yung spirit po natin nalilip up, di ba? Kaya po, napakahalaga po ng bawat isa po sa atin. Amen. Napakahalaga po ng bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin is encouragement. Amen. Hindi lang po tayo narito para magkita-kita. Hindi lang po tayo rito para magsama-sama. Kasama po yan yung pag-i-encourage sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya pag yung mga nandito po na katabi po natin ngayon, tandaan nyo po yung mga katabi nyo ngayon. Amen. Yan. Patandaan nyo po. Next week uli. Amen. Next week uli. And we pray na next week naman, iba naman yung katabi mo. Amen? We pray na next week, iba naman yung katabi mo, bago na. Amen? Bago na po yung katabi natin. Amen? At praise God po, salamat po sa mga visitors po natin na narito. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos sa buhay nyo, na kayo po ay nakasama po namin dito, na dito po, na tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos, at wala po tayo ibang tinataas dito, kundi ang ating Panginoong Hesus po lamang. Amen. Amen. Ang sabi dyan, builds unity. So yung pagsasama-sama po natin, yung encouragement po natin, nagbibuild po yan ng unity. Nagbibuild po rin po yan ng unity, ng pagkakaisa po ng bawat isa natin in one spirit. Amen? And then reflect God's character. Kasama po yan. Yung nakikita po yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Yan. So number 3. Rely on God's unending love. So yan po, rely on God's unending love. Amen? Tayo po ay mag-rely po na yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nawawala. Hindi po mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Unending. Sabi po dyan, unending. Hindi po yan natatapos yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po rito sa Lamentation chapter 3 verse 22, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Amen? Sabi dyan, the faithful love of the Lord never ends. Hindi po yan natatapos, hindi po yan nawawala. Sabi po, there are new every morning. Amen? There are new every morning. Lagi pong may bago. And kung titignan po natin yung Book of Romans, yung Book of Romans po na sinulat po ni Apostle Paul, starting from Romans chapter 8 verse 1, sabi po ron, there is no condemnation to those who in Christ Jesus. Starting po, there is no condemnation. Nagsimula po sa there is no condemnation. And the last verse po, dito po natapos po siya sa Romans 38, chapter 1 verse 38. And I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen. Starting from no more condemnation, finish to nothing can separate us from the love of God. Amen. Hindi po makakapaghiwalay ang anuman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po rito, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears or today or nor our worries about tomorrow, not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen. Yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala po makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po yung mawawala. Hindi po yung mawawala sa buhay po natin. Amen. And sabi rito, relying on God's love, trust in His faithful love. Magtiwala po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung pag-ibig na Diyos na meron po tayo, na tinanggap po natin. Doon po natin ipagkatiwala yung ating pong life. Sabi rito, rest in His love. Rest in His love. Meron pong kapahingahan sa pag-ibig ng Diyos. Pag alam po natin na tayo po ay mahal ng Diyos, ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. He loved us so much, di ba? Nagkakaroon po ng kapahingahan yung spirit po natin. Amen. Hindi na po tayo nag-aalala, hindi po tayo nangangamba na nag-iisip na
na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Ito bang ginagawa ko ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Ang lagi po nating isipin, mahal po tayo ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na meron po tayo, na binigay po sa atin ng Diyos. Amen. And sabi rin, find strength in His love. At yung kalakasan po, nararanasan po natin yan, matatagpuan po natin yan sa pag-ibig ng Diyos na meron po tayo na ibinigay po sa atin. Amen. And surrender worries. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7. Amen. Give your all worries and He will care for you. Amen. Ibigay po natin ibigay po natin lahat ng worries po natin sa Diyos at siya po yung mag-iingat sa atin because He love us. Amen. Tandaan po natin, He love us. And pray with confidence. Amen. So yun po yung importante po to relying on God's love. Amen. Always remember, tandaan po natin, we love because He first love us. Amen. He first love us lagi. Lagi pong ang Diyos po, mahal po tayo. Lagi po natin tandaan po yung word na He love us, di ba? Mahal po tayo ng Diyos. Amen. Let's pray. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa munting mensahe mo na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po aming Ama. Alam po namin, O Diyos, na mga salita mo na aming narinig, ito po ay tinanim mo na sa aming mga puso at isipan. At ito po, O Diyos, ay hindi mawawala ng kabuluhan, O God. Salamat po aming Ama na kami po ay inibig mo. Kahit hindi po kami karapat-dapat, O God, na kami po ay minahal mo. Salamat sa pag-ibig mo na siya pong nagpapalakas sa amin. Salamat po sa pag-ibig mo na siya pong nagpapatunay na kami po, O Diyos, ay karapat-dapat para sa iyo. Muli, O Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lahat, O Diyos, ng mga binigay mo na biyaya sa aming mga buhay. Salamat sa aking mga kapatid na narito. Patuloy, maranasan po nila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo at sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay sa iyo po namin tinataas. Ikaw lamang ang madakila, mapapurihan at mapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po. God bless po.